Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa subscribe na po kayo. Like, share nyo na rin, hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about ola reviewing, ola happenings at ola events at kung ano-ano usapang online lending mga ka-Johnny. So, mga ka-Johnny, meron kasi nagkaroon na pong kanina, parang discussions doon sa pinost ni Ma'am Kikay na about sa estapa. Medyo nagkaroon ng ron. Mag-comment sana ako pero nabura na dahil nga medyo hindi ko magets yung pino-point out nung nagko-comment na about sa estapa. Eto nga, ano ko na sa inyo, sabihin ko nila muna yung sa English, basahin mo natin kung ano ba yung estapa. The crime of estapa or swindling is punishable by imprisonment for up to 20 years with the following elements below. A. The accused defrauded another by abuse of confidence and unfaithfulness in deceit, false pretense, there is a damage or prejudice capable of pecuniary estimation. Yan. Ano nga ba ang estapa? So, kasi naipag-usapan nga ito dahil ngayon nagkaroon sila ng discussion about that, di nagkaintindihan ng dalawa. Linawin lang natin na yung mga ola, yung mga illegal ola, yung mga nag-aharas, yung mga matataas ang interest, legit naman na talaga hindi makakapag-file ng estapa yan sa korte mga kanyan kasi nga nagtatago sila. But ang point ni Madam Kikay, ang paggawa ng mali ay mali. Kahit naman ako hindi na mindset ko, hindi porket illegal sila ay gagawin na rin natin yung illegal na gawain para makaganti o para lamangan din yung mga illegal na modus like yan, mga legal online lending apps, yung mga mata sa patubo, ginagawa karamihan dyan ng mga kadalasan dyan yung mga farmers, yung mga ola farmers ang gumagawa. Nandyan na nga sa Loan Up Philippines yan sabihin ko na andyan, halos karamihan talaga yung mga ola farmer. Kung pupuntahan nyo sa page ng Facebook yon, open na open doon yung mga usapang ganyan na gumagamit sila ng mga fake documents, fake information, fake template ID at kung ano-ano pa mga dokumento na hindi naman legit at iba ang pagkakakilanlan sa impormasyon ng tao nangungutang dun sa mga online lending apps. So bakit ko sinasabi sa inyo ito? Para maging aware kayo na may batas na ito, na may batas po ito ang gamit ng mga peking informasyon o dokumento na ipinapasa ninyo sa mga online lending apps. Paano kung matsyempuhan ninyo na yung ola ninyo dahil sa kaka-farm ninyo, hindi nyo pala alam yung background ng ola ay legit pala talaga nagaling sa bangko. Diba? Hindi nyo alam yung history ng ola na yun. Kunwari, si Billis, legit. Si Tala, legit. Si Acom, di ba? Si Ion, di ba? May mga, si Tonic. Yan yung mga ola ng mga legit na, kung i-farm ninyo yan, gamit nyo mga peket na patunayan. Diba? As ang laki pa na nakuha ninyo, tapos ginamitan nyo ng peking informasyon, gumamit pa kayo ng peking pangalan, tapos makikita sa Facebook page ninyo na nalaman na iba pala yung pagkatao ninyo talaga, diba? That's a deceit, that's a fraud, that is still a crime na sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny. Kaya nga binibigyan ko kayo ng awareness para dyan na hindi natin dapat gawin yung mga bagay na mali dahil ginawan tayo ng mali. Karamihan din kasi sa mga ola farmer mga ka-Johnny, naging victim. Naiintindihan ko yung mga naging victim dyan, gumagante. Pero, yung iba kasi, pagganti, habang buhay na ata nila naging trabaho, naging sistema na nila, na lahat, pare-pareho. Paano nga kung legit pala talaga nag-under ng isang bangko ito? Kasi, ano mangyayari? Di kulong ka na. May danyos ka pa, nagbayad ka pa sa utang mo, di lalo ka nagkakaproblema dahil lang din sa pagpa-farm. So yung mga ka-Johnny, lalo ngayon magpapasko, sigurado maraming gagawa nito. Nga sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, ako pwede kong gawin yan yung farming, pero sabi ko nga sarili ko, ayoko na lang sirain yung sarili ko dahil lamang dyan sa pangungutang sa mga ula na yan, legit man yan o hindi. Dahil nga hanggat maaari ako mga ka-Johnny, mas iniisip ko, gawa na lang tayo ng paraan na ibang bagay. Kung ako nakakagawa naman ako ng paraan kahit wala akong naging tulong sa mga kakilala. May nahihiraman pero may tumutulong pero yung tulong na yun is binabayaran natin kasi nga nagiging utang na yun. Kung ba maliit na mga tubo lang binabayaran natin sa mga kaibigan natin na yan, kaya nakakahiram pa tayo kahit paano na mga pera pero hindi na sa ola.
hindi lang sa mga lending companies, siyempre dahil mahirap. Ibang usapan na kasi yan mga ka-Johnny. Kailangan na ng mga impormasyon mo dyan, kailangan na ng tamang pagkakakilalan sa iyo. So yan mga ka-Johnny, maging aware kayo, lalo ngayon magpapasko, hihiram kayo sa OLA. Paano kung pagdating na December, hindi nyo mabayaran, tapos hindi agad pumasok yung mga pera ninyo, tapos madidelay lang kayo, baka magpasko kayo na padalhan kayo ng kung ano-ano mga ka-Johnny. Kaya ngayon mga OLA, hindi ko pinopromote dito sa channel natin. Kahit i-review ko siya, pero sasabihin ko sa huli na ang mga maaaring gawin na mga OLA na yan sa inyo once na hindi kayo makabayad, due date, nag-overdue, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, once makahiram, madali naman makahiram sa mga OLA. Walang problema dyan. Pero yung problema, wala ka pa sa due date. Minsan, may utang ka na tinutubuan nila, lalakihan na nila yung interest, hanggang sa mabaong ka sa utang, tapos pag di ka na tuluyang makabayad, ayan, guguluhin na nila yung buhay mo. Sisirain na nila yung trabaho mo, tatawagan nila yan. Sisirain na nila kung ikaw estudyante, tatawagan yung mga teacher mo. Tatawagan nila yung mga kamag-anak mo, sila ang guguluhin, sila ang papahiyain, sila ang sisingilin. Nasaan na yung flower horn? Ay, nagtago yung pala. Nagbi-breeding na yata, nagsisimula na. Kakalkal doon sa may gilid Naghahanap na ng partner. Baka may mga partner kayo dyan. Joke. So, yan mga ka-Johnny, maging aware kayo dito sa paggamit ng mga ng mga peking dokumento ninyo sa pag-apply sa mga online lending apps. Hindi ko kasi talaga kinukonsulta yung mga ganito, yung gagamit ng mga peking documents po, peking template ID sa pag-apply. Kaya sabi ko sa inyo, hangga't maaari, iwasan nyo na lang. Yun na may papayo ko sa inyo. At siguro ito muna ngayon ang pag-usapan natin. Medyo wala talaga tayo masyadong update. Wala tayong masyado na-research about sa happenings doon sa Narinoola, mga ka-Johnny, at kung meron na talagang kaso sila or makukulong na ba talaga. So yun mga ka-Johnny, itong lingkod ka-Johnny ng Johnny TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.